And for today's Van Life episode, magkakamping tayo sa tabi ng bukal. Ang lokasyon natin, sa Santa Teresita, Cagayan. Sa kalsada ng buhay, ako'y naglalakbay. Van ko ang tahanan, sa mundo'y malaya. At dadaanan natin ang bayan ng Dudan. Bago natin puntahan ang pinakadulo naman na parte ng Apari, kung saan natin matatagpuan ang Tower ng Pag-asa at ang simulan ng pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas, ang Cagayan River. Isang biyahe na walang humpay. Mahaba, challenging, full of surprises, exhausting. Na para bang minsan ay gusto kong huminto at magstay na matagal sa isang lugar. Hindi sapat ang 3 araw at 2 gabi para sa isang hinto. Mga tanawin ay hindi mo malilimutan. Mga lugar na dati, pangarap mo lang marating. Mga lugar na gusto mong galawan, ngayon nakaapak na ang mga paa mo. Maraming salamat. Salamat din po. At yung mga tao na kilala mo, parte na ng kwento mo. Magandang gabi, bro. Magandang gabi po. Ang bumiyahe at tumira sa isang napakaliit na camper van, masarap, mahirap, limitado. Pero nasusulit natin. Well, sir, good naman. Wala naman trouble. Alam niyo kung bakit? Dahil sa bawat liko ng daan, meron palagi tayong bagong kwento. Ito yung mga gusto kong tropahan ngayon eh. Sa bawat hintuan, meron palagi tayong nakikilalang bagong kaibigan. Ramdam mo na, oo ano. Pareho pa yung reaksyon natin. Hanggang sa muli. Bye-bye. Natutunan nating huminto paminsan-minsan. Hindi yun para sumuko, kundi para huminga lang. Para mas makausad pa. Yung pagod, okay lang yun. Mangalay yung mga braso ko, likod ko, hanggang sa leeg ko, makakit yan. Dahil lagi tayong nakatingin sa totoong tunay na ganda ng biyahe. Hindi lang sa destinasyon. Kundi sa bawat sandaling pinili mong magpatuloy. So, gusto niyo ng maingling kwento tungkol sa lugar na to? Asa naman may-ari ng lugar na to? Isang araw. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating paglilibot sa bansa, sino ba naman na mag-aakala na sa gitna ng malawak na palayan merong isang malamig na bukal? At sa lugar na to tayong mananatili ng ilang araw. Okay na, tapos na akong imasahe. Gumaan yung nalilingon ko na maayos yung aking leg. Siset up lang ako Nanto ko bigla, pero hindi ako pwedeng matulog. Hindi ako pwedeng maligo ngayon, bukas pa. Hindi ako pwedeng uminom ng tubig sa loob ng 1 oras mamaya. Pero magkakape ako eh. Set up ko lang ang aming bahay ha. Hindi ko na i-video para mabilis. Ang pangalan ng tinuluyan natin ngayon ay Ubog Leisure Hub. Ang ibig sabihin ng ubog ay bukal. Pwede tayong mag-park sa loob, pero mas ginusto namin dito sa parking lot. Alas 9, 10 minutes before 9. Tapos na ako sa trabaho ko.
Lalabas na ako sa aking longga at makikibanding na ako dito sa mga host ng ating pagstay dito. Magandang gabi, bro. Magandang gabi po. Ayan, sila yung mga nag-host sa atin dito. Sila yung tumulong sa atin na makahanap tayo ng spot. Anong ulit, bro, yung ano mo? Yung YouTube channel, Facebook mo? JBL Jude Love Sang po. Ang kanyang content ay nagpapalipad siya ng mga drones dito sa norte. Kahit saan yan. At nagpo-post siya sa Facebook ng mga magagandang lugar na yun yung nagbibigay ng tip sa atin kung saan tayo pupuntang lugar. Diba? Hindi na tayo nahihirapan. Ako na-appreciate ko yung mga nagpo-post ng ganyan kasi sila yung nag-guide sa akin kung ano yung mga gusto kong puntahan. Ay, ito. Ganda nito ah. Puntahan natin. Siniscreenshot ko yung mga nagpo-post ng mga ganyan eh. Kaya maraming salamat, sir ha. Ayun po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Magandang gabi, bro. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pasalubong mo kaninang ano nga ulit kanina? Batil patong, sir. Ngayon sabay-sabay tayo, bro, magdi-dinner ha. Opo. Si I Am Nothing ay nagva-van life din. Ito yung kanyang bahay. Silipin lang natin konti. Siya ay habang ang ganda. Ang ganda. Napaka-cozy nung loob ng bahay niya. Maalawan talaga kasi daw mag-travel na naka-camper van. So gabihin ka man, saan ka man mapadpad, secured yung iyong tutulugan. So sabay-sabay muna kaming kakain dito. And then pagkatapos ito ay pahinga na agad tayo. Ang ulam namin ay tilapia na binili namin kanina sa Santa Ana. At yun, anong gulay ito, mahal ko? Ensaladang talong. Ensaladang talong na pinamalengke rin kanina doon. Napakasarap ng ating hapunan. Ang ating panahon ay napakalamig na naman. Grabe. Malimig daw talaga dito. Though chumichill lang kami dito pero ramdam na ng lahat ang pagod dahil maghapon kaming ikot ng ikot dito. Hindi na kaya yung antok at pagod. Kailangan nang itulog to. Bukas ko na tapusin ng mga kailangan dapat tapusin. Bukas na rin tayo mag-vlog. Ako ay magpapahinga na muna. Si Fresh ay tulog na. Masama kasi yung pakiramdam yan eh. Kaya sasabayin ko na rin para bukas energize tayo. May sapat na tayong tulog para may lakas tayo sa ating full day editing ng vlog. Okay? Good night na muna sa inyo lahat. Parang kami yung una matutulog kasi sila busy pa eh. Ayun o, yung nag-edit pa doon o. Busy. Mag-edit yung isa doon. Ang ating star boy. Okay? Good night. See you tomorrow. Mula pagdating namin hanggang kinaumagahan, malamig. Kaya ano pa bang pwede natin gawin kapag malamig sa umaga? Siyempre sasabayin natin yan ng kape. At ngayong araw din ang pansamantala naming paghihiwa-hiwalay ng ating mga kaibigan na kasalukuyan ding iniikot ang Luzon. Paalis na ang ating mga kaibigan. Bye bro. Bye, bro. Ate, bye-bye. Bye-bye. Baby boy. Ay, si bro. Bye-bye. See you in few days. Life is good. Yes. Kuya, ate, mag-iingat po kayo. Thank you, idol. Okay. Thank you. Bye po. Bye-bye. Bye-bye. Sana ay marami pang marating tayo na lugar. Yes. Sige po. Ayun, pansamantala muna kaming magkakaiwalay. Magkikita naman kami yan sa mga susunod ating destinasyon. At kailangan lang namin magstay dito kasi at mayroon tayong tinatapos na editing. Pero tapos na ako mag-edit. Meron pa tayong half day para enjoyin yung lugar na to. Merong cold spring dyan sa baba na pwede ting, hindi ko alam kung liliguan ko, pero mamaya pupuntahan natin. Itutur ko kayo dito sa nag-host ng ating spot ngayong episode. Umuulan-ulan. Ay, ngayon, umuulan. At bumuhos na nga ang malakas na ulan. Mamaling ka na sana ako eh. Kaya ipa-power nap muna natin. Bawi-bawi lakas pa. Nakakapagod mag-edit eh. Gusto ko mag-edit palagi pero maubos na ako ng enerhiya.
habang nagpapatila ng ulan, edi magpa-power nap muna ako. Habang iniinda ko pa rin yung masakit na tagiliran ko dahil tumama nga sa tubo nung pupunta natin ng Basol Lake. Pero okay lang. Naranasan ko na mabalian eh. Ito naman hindi bali. Pero same sila ng pakiramdam. So feeling ko may crack. Okay, tara. Yung pinag-parka namin kung saan tayo nagkakamp ngayon is yan ay isang parking lot. So isang napakapayapa, napakatahimik na community. Bababa kami nila kay camp doon sa bukal para maligo. Freshen up muna tayo. At yung lugar ay ito yung bahay nila. I mean yung nagmamayari. Meron silang tindahan dyan na pwedeng pagbila ng mga kakailanganin. So itong lugar na to pwedeng pagkampingan at pwede rin mag-picnic dahil may mga kubo dyan na for rent na available at meron silang 4 na CR. Hanggang doon pala, meron pala doon. Pero bago tayo bumaba, ay sisilipin natin kasi malibang kasi sa pwede ka mag-camp dito. Actually pwede mag-car camp eh. Car camping ginagawa natin dun sa labas eh. Nag-cater din sila dito ng mga parang homestay o kung gusto niyo mag-rent ng room, pwede din. May mga nakita akong mga TP houses dito. Sarap ng hangin. And then meron silang flowing water na pool dyan na nilalagyan yan kapag may mga guests. And then ito yung mga TP houses nila. Yan, 3 TP houses na nagkakahalaga ng 1,000 pesos for 12 hours. Ay, ayun. Doon na pala si Prish. Di ba napakaganda? Kalagitnaan na malawak na palayan, merong isang lugar dito na makakapag-relax ka, makakapag-swimming ka sa sobrang fresh na tubig. Dahil itong nakikita nyo sa drone, yung parang pool na to na nagkukulay blue. Depende yan sa sa panahon kung magkukulay blue siya, magkukulay green. Pero ang totoong dahilan kung bakit nagiging blue ang isang tubig or isang lawa, dahil yan nakadepende yan sa sikat ng araw, panahon. So ngayon blue-green siya dahil medyo makulimlim. Pero pag sobrang tirik ang araw niyan, kulay asul yan. Cold spring o hot spring? Buka, cold. Ang lamig. Itsura mo, nga. Ay, nga. Ay, in fairness, pag tumatapak ka, hindi nababago kasi siya, ang tawag doon? Buhangin. Buhangin. Saka dito lang yung mababaw. Pag dun daw, lagpas tao na. Oh, Pero yun. syempre, sa mga marururong na yun, lumangoy. Tapos parang meron dung baging-baging. Gusto ko sanang itry. Kaso masakit yung ribs Hindi, natin. baka hindi kakayanin, mahal. Kaya ko naman yan. Ang problema nga yung ribs ko. Wow, lamig. Oh my God. Sarap! Mas kaya ko yung lamig dito kasi yung lamig dun sa Abuan River. One River. Malala yun. Ito lang, refreshing. Refreshing daw. Ang lamig-lamig ka. Isang araw, may isang kabataan at the age of 21 yata or pumasok na siya sa mundo ng politika. Marami silang magkakapatid. At pagkatapos nun, siya ay nag-aral sa Tugigaraw. And then yung time na kailangan niya ng mag-intern, ay kailangan siyang ipadala ng school sa ibang bansa. 1 taon sa US. Pero hindi pumayag ang mga magulang niya na pumunta siya doon. So nag-decide siya na nandito na lang. And then meron naman silang lupa daw dito dati. May mga magkakapatid sila. Itong lupa na to dati ay isang normal lang to na lupain na sabi niya dito na lang po kami at kung pwede po ay pagagandahin ko yung itong lupa na to. Paigiliin natin yung kwento. Ito ang kadalabasan yung pagkakalaga niya sa lupa na ipinagkatiwala sa kanya ng mga magulang niya. At itong bukal na to dati ay maliit lang. Yun nga lang, katabi siya ng ilog. Kapag bumabaha daw dito is
nag-overflow dito yung tubig galing sa ilog. So ang ginawa niya, pinabakhudan niya hanggang sa naliliman, at yung kinuha doon, yung pinagbakuhan, yung pinagbungkalan, ay yun ang pinantapal sa mga tagiliran dito para ma-filter yung tubig sa ilog papunta dito sa mismong bukal. Kaya nagkaroon ng lago na ganito. Ngayon, kapag umuulan at tumataas yung tubig dito ng kailugan, ay hindi na pinapasok ng tubig sa ilog itong malinis na to na tubig na nanggagaling mismo sa bukal. Nandun yan sa dulo. Sobrang lakas ng ano, pero hindi ko kayang puntahan, sa doon ko lang nakita. So ang kasabihan nga, kapag nasa probinsya, kapag nagturo ka, kagat daliri ka. At yan po si Boy Persan, nag-uulan mula dito sa Santa Teresita, Luzon. Bro, kanina bro nang galing yung ating ano? Food. Sa food? Kaibigan daw Kaibigan nyo rin? May nagkakatabang pa nga sa Ballesteros eh. Aha. Punta daw ulit sa bating patungan niya. Ayun, manananghalian tayo. Dapat magluluto kami kanina. Pero doon. ito nga ay may nagdala ng food dito sa atin. Mukhang masarap. Maraming salamat sa sponsored lunch namin. Kay Bro Ian sa kay Mama andun. Bawal makita. Okay, mamalengke na tayo. Isang dahilan kung bakit tayo nagdala ng helmet ay para kapag meron tayong mahirap na motor, eh may helmet tayo, hindi tayo manghihiram. Alright, magmumotor tayo papunta ng Santa Teresita Public Market. 6 kilometers mula dun sa Ubog. Mamamalengke tayo ng ating hapunan. Ito ang pangarap natin, ang makapagdala ng motor sana kahit nasa van life tayo. Kailangan kong reviewin yung yung mapa. Nasa Barangay Masi. Pero sa ngayon kasi hindi natin magagawa yan dahil napakaliit lang ng ating camper van. Pero pwede naman sana, magagawa ng paraan. Pero marami tayong dapat unahin. Sa tamang panahon, hindi pa ngayon. Okay, nakabili na tayo ng ating ulam mamayang gabi. Pusit, talbos ng kamote, at yan, mga kamatis. Parang nasa 300 lang yata ang nagastos natin. Pinahiram tayo ng may-ari nung spot natin. Papagasan ko to. Ayaw magparente, edi bawian natin sa gas. Katawa eh. Siyempre disoriented tayo sa lugar kung saan yung gasolinahan, saan yung ganito. Pag nagtatanong ako sa mga lokal, eh talagang ginaguide nila ako ng maayos. Ang sarap, maayos sila kausap. Magkano ang ngayon bro per liter? 83.20 po, bali 84 na. 84. Ginto, no? Yung saga nga 90 plus na yung iba eh. Yung alin yung? Nila, 90 plus. 90 plus sa Gonzaga? Opo, yung iba. Grabe yun, no? Ayun, saktong-sakto. Full tank tayo. 92 something yung ano. Pero kung mahal ang premium at regular, mas mahal ang diesel. 98 oh. 99. Hindi pa ginawang 100 no. Ginto ah. 100 plus na rin ang diesel nila doon. Grabe. Salamat kuya. Kung saan nag-Philippine loop tayo, doon pa tumaas no. Pero papakiramdaman natin yan. Hindi naman tayo bakbak ng bakbak araw-araw eh. Nagsistay naman tayo sa mga lugar-lugar pa. Okay, balik na tayo sa Ubog. Ako muna yung magdadrive ng Matiwas. Boy T, over and out. And our dinner for today is pusit. Galunggong sana. Kasi yung galunggong nila parang malalaking dilis lang. So yun lang yung option natin. So nagpusit ako. Tapos may kamatis, may bawang sibuyas at siling haba. Tapos talbos ng kamote. Palagay na lang natin doon. Okay, update. Alas 6:38 ng gabi. Maghahapunan na tayo. Ito ang huling gabi natin dito sa lugar na to. At yun, meron tayong ditong binigay sa atin na gulay na gawa sa gabi. Daluday bro, no? Daluday na may gata. Tapos, ayan, nakapagluto na rin si Prish ng pusit. At
natin maging hapon natin. Nakaready na rin naman yung kanin natin kanina. Hindi lang natin nakain kasi nga may lunch tayo kanina, di ba? Nakapagpahinga na rin naman na tayo na maayos. Nakabawi na rin tayo ng lakas. Tamang-tama dahil bukas ay aabante na ulit para sa isa na namang bagong destinasyon. Ay, wow! Hindi rin kami maganda o gagani kay Camp na nag-edit kapag may vacant time kami. Minsan, kailangan din namin bumitaw. Kaya lang bro, mabuti bro ha. Nag-edit ka para ka lang nasa kwarto eh. Nawawala ka sa kasalukuyan. Nawawala ka sa realidad. Yep, kahit ang dami namin napupuntahang magagandang lugar, kahit nandun kami, nadedetach kami. Ang dami nga nagsasabi na ang sarap naman ng buhay mo, Boy P. Nagagawa nyo lahat ng gusto nyo, puro kayo pasyal, puro kayo biyahe. Kasi, yun ang nakikita nyo. Pero sa likod nun, hindi naman yan madali. Tinatrabaho namin yan. Pinapaganda sa pamamagitan ng pag-i-edit, nagbibigay kami at tinututukan namin yan ng mahabang oras para ma-enjoy yung panoorin yung mga vlog sa mga kanya-kanya yung mga pamamahay. Malunggay! Malunggay pandesal. Masarap na marustansya pa. Pandesal malunggay. Ay, Pandesal Thank you bro, thank you. Ang dami. malunggay. Sige, salamat, salamat. Pandesal, ang umagahan ni Boy First Time. Masarap na masustansya pa. Pandesal malunggay. Masarap na masustansya pa. With cheese! pero bago tayo tumuloy sa biyahe, dinaan muna natin si Watod sa isang mekaniko. Dito yan sa bayan ng Santa Teresita. Kailangan ni Watod ma-check dahil nga pumupugak-pugak. So, ano po ang findings po natin sir sa computer checking mo? So far sir, good naman, wala naman trouble. Kailangan lang ng maintenance. Oh, Linis-linis lang muna. Kaka-PMS naman yan kasi mga first timers bago tayo umalis. May tinatawag kasi na basic maintenance and then meron pa kasing maintenance na mas higit pa doon na andun din kasama na yung paglilinis ng throttle body. Yun yung wala na halos tumatawid sa kanya. Oo, parang barado na sir. Puno na ng carbon. Kitang-kita ni sir. Pero ito sir, check ko pa to. Kaya ACB niya. Apo. Ay hindi naman natin na linisan yun kasi maganda naman yung takbuhan ni Watod. Kumbaga, syempre kapag kampante ka, hindi mo maiisip yung mga ganyang pangyayari. So ang mangyayari ngayon, since na all goods naman si Watod, wala naman siyang problema dun sa parang device detector kasi dun makikita lahat-lahat yan kung may problema So wala naman daw, all good siya. Ngayon, lilinisan lang ni sir yung throttle body. Buti na lang at merong nirefer dito ang ating mga kaibigan dito sa Santa Teresita, Cagayan na isang trusted mechanic nila na matagal na itong humahawak sa mga sasakyan nila. Pangatlong taon na nung shop mo. Shoutout sa BRV Auto Care Services. Dito yan mismo sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan Valley. Sa tatlong spark plugs papalitan natin. Maganda yung brand ng spark plugs natin, NGK. Bago arangkada, no? Hindi naman kumain ng maraming oras ang paggawa kay Watod, pero kailangan pa itong i-road test para sigurado. Di bali, isa-isahin naman natin yan na ipaayos. Tsaka Yan nga lang sir, siguro kung makapag-stay lang kayo ng medyo matagal dito, kaya yan. kahit sana Kaya isang araw gawaan yan. Sayang, naka-schedule na. Nakapagpalit na rin ng spark plug. So ngayon tinetest lang namin. Test drive. Kasi concerned si Sir Raymar sa sasakyan natin. Siyempre, marami pa sana siyang gustong gawin. Kaso kailangan nating umabante. Kulang sa oras. Kulang sa oras. Tsaka parang ang dami mong pila, no? Ang dami mong Oo sir, kliyente, ano no? lang to? Siningit ko lang to. Maraming salamat. Isipin nyo kung wala tayong Sir Raymar dito. Isipin mo, pumubugak-pugak pa rin si Watod. So, another check. Pang pinali. Ano doon, mabusisi si bro. Oo, pumunta yan. Tingnan
Gumanda yung shifting? Oo, sir. At ramdam na ramdam ang pagbabago sa performance ni Wadod. Oo nga no. Oo, sir. Mas bumilis yung shifting niya. Oo. Ramdam na ramdam mo na. Oo nga no. Pareho pa yung reaction natin. All set na. Doon pa rin matutulog si Pre sa loob. Ang katabi ko ay ang mga pangunahing pangangailangan natin sa biyahe. Wait. Pero hindi pa dyan nagtatapos sa mga first timers. Tulad nga ng sabi ko kanina, kahapon ay nag-celebrate ng 3rd year anniversary ang BRV Auto Care Services. Dito yan sa kompletong address. Zone 1, Purok 2, Villa, Santa Teresita, Cagayan Valley. At meron pa rin handaan ngayon nang nananghalian ka sa pinagpagawan mo ng sasakyan. Pagawa ka na, kumain ka pa. Maraming salamat sa may-ari ng BRV shop ni si Sir Raymar na ayun nga, nakalibre pa tayo ng tanghalian dahil meron pang mga natirang pagkain nung kanilang anibersaryo kahapon. Happy 3rd anniversary BRV Auto Shop. Ayun o. Bro, may pamagang BRV. Solid. Chat-chat lang tayo. Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Pag dun sa Kobe, mag-chat tayo, ha? You like your new room? Okay, let's go. Bro, isa pa. Okay, sir. Bye-bye. Thank you. Parang ayaw mag-iwalay. Basta magkita tayo ulit. Okay, sir. Sige. Parang ayaw mag-iwalay eh. Pakakala mo parang ang tagal na magkakaibigan ano. Marami na tayong kaibigan kahit sa ang sulok ng Pilipinas pero dadagdagan at dadagdagan natin yan. Mamaya dyan sa kanan mo, sir. Meron pang gasolina mamaya dyan sa kanan mo. Pinahiram sa atin ni IAM nating yung radyo niya. Ang kulit ng radyo niya, ang liit lang, ganda. Dala-dalawa yung radyo ko, dala-dalawa kausap ko eh. Magkakulay din, army green din. Cute. Okay, walang Petron tayong nakikitang malapit o nadadaanan at kailangan ko na magpagas. 86. Mas pa rin no? Oh, 86 liters. 86 pesos per liter dito. Wait lang po. Kailangan ko lang din matabunan yung ano eh. Yung dating nakakargang gasolina dito. At marami naman nagsasabi na trusted ang quality ng gasolina ng JL. At po, 2,000 po. Premium, sir? Unleaded lang. Shoutout sa lahat ng mga crew, staff and crew ng JL Clean Fuel. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ang mahal ng gas. Thank you. Alright. Halos. August na. Halos pa full tank din naman sa 2,000 halos full tank. Dati 1.6 full tank. Ngayon 2,000 hindi pa ma full tank. Pero malapit na sa full tank. JL gas station ha. Bro, alam mo ba ibig sabihin bro ng JL sa gas station na yon? Hindi, ano? John Lloyd. Ingat. Bago tayo maghanap ng ating matutuluyan ngayon bro, ay magsa side trip tayo. Napakadami nating side trip. Bugay, Crab Capital of the North Luzon, Philippines. So ang tamang pronunciation pala nun is Bugay, hindi Bugway. Nagbugway kasi ako nung isang araw eh. Bugway ako ng Bugway. Ngayon, sir, hanggang dulo. Pagdating sa dulo, kaliwa. Okay, sige bro, copy. Bro, okay, dire-diretso lang daw to. Pagdating daw sa dulo, kaliwa. Yun na yung coastal road. Papunta na tayo sa pinaka-tip naman ng Apari. Yung merong signage na welcome to Apari. Yung hindi yung arko ha. Yung mismo talagang dagat talaga. Yung dinadaanan natin ngayon mga first timers, daan pabalik ng Apari. Babalik tayo ng Apari kasi nga pababa na tayo ng Luzon. Ngayon, may kinananan lang tayo dito kasi yung dinaanan kasi natin nung tayo ay papunta dito, isang napakahabang highway talaga na sobrang, sabihin na natin, gamitin natin yung word na nakakainip. Pero ngayon dadaan tayo ng coastal area. Ito yung ibang way papunta sa dulo na lupain ng Apari. Mas maganda yung view. Okay, second Bye Festival. Ali seafood siguro dito no pag fiesta no. Oh, dito nga tayo na Ali Crabs. Ali crabs. Ayun nga pala, Bugay pala no, ano, crab capital of the Northern Luzon. Parang ganyan. Sayang. At narating natin ang Barangay Dudan.
parte ng bayan ng Apari. First time natin dito. I love Dodan. Tapos Amaleran. May pwedeng umakyat. Narating na nga natin ang Dodan dito sa Apari. Isang tahimik na dulo ng Cagayan. Medyo mahaba-haba din ang biyahe. Pero pagdating mo dito, mararamdaman mo ang katahimikan. Yung tipong mapapatulala ka at mapapaisip ka habang pinagmamasdan mo ang napakalawak na karagatan. Sa pagitan ng ilog at dagat, may mga lugar pa rin na hindi nagbabago. Napakapayak. Napakatotoo. At minsan, dun mo mas maiintindihan kung bakit kailangan mong hintuan ang bawat lugar para ma-appreciate habang pinagmamasdan. So stop over lang muna tayo dito para silipin itong napakagandang lugar. At ang kagandahan sa lugar na to, walang bayad, libre lang. So kahit sino pumunta dito, lokal man o mga turista, ay pwedeng tumambay dito, pwedeng mag-picnic, pwede kayong mag-camping or mag-get together sa lugar na ito. Okay, tuloy tayo sa pinakadulong parte ng Apari. Okay, nasa mismong sentro na ulit tayo ng Apari. Ganun talaga dito, no? Yung mga buildings nila, bakas talaga na napakatagal na ng panahon na nakatayo yung mga building dito. Sa drone shot nakikita natin yung kanilang simbahan or cathedral. Napakaganda. Napakalaki. Mahal, nandito na tayo. Bangon ka muna. Hindi mo pwedeng mamiss to. Nasa pinakadulong lupain tayo ng Apari. Ito na ang dulo ng Apari. At dito nagtatakbo ang tubig tabang at tubig dagat. Ang simula ng paglalakbay ng katubigan sa pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas, ang Cagayan River. Ang diwan isang tuwa, buong bansa, init duga. Sa likod ng katahimikan dito, may bantay na hindi natutulog. Ang radar ng Pag-asa. Tahimik itong minamasdan ang galaw ng kalangitan at ang paparating na unos. At ang kapalaran ng mga namumuhay dito sa baybayin. Sa lugar na ito, ramdam mo ang bigat ng oras, ang pagdaloy, ang paghindo. At ang muling pag-usad ng mga buhay ng mga nakatira dito. Dito mo maiintindihan na ang bawat dulo ay hindi katapusan. Hinahanap nyo yung flag, no? Tinanggal ko na kasi nawawarat. Baka mapagalitan tayo. Papakabit na lang tayo ng malaking sticker ng flag ng Pilipinas. At dinaanan din natin ang bagong bukas na tulay dito sa Apari na 2 buwan pa lang binuksan ito para sa publiko. Meron kami na Apari Restaurant, tinatawag sa Apari Kalamanyugan Bridge. Kakabukas lang daw nito mga first timers ng siguro mga 2 months ago. Itong bagong tulay na to na nagdudugtong ng Apari at ng Kalamanyugan. Pagkatawid natin Kalamanyugan na. May mga mimit lang tayo ng mga first timers din na bibili ng merch, and then after noon may nag-i-invite din sa atin na pumunta sa farm. May nag-prepare yata ng lunch, pero nag-lunch na kasi kami, pero nag-prepare na kasi. At may mga prutas na hinanda para sa atin. Tapos may durian, so hindi natin palalagpasin yan. Durian yun eh. Okay, stop over ulit tayo. Ang dami mga giraffe dito. Giraffe, elephant. Dito namin nararamdaman na hindi na kasing lamig ng mga lugar na dinaan namin kung saan kami naroroon ngayon. Umiinit na ang panahon. Ganda dito, bro, ah. Sabi niya, gusto nila matulog kahit 1 buwan dito na sila tumira, sabi niya. Siya yung may-ari. Ah, siya yun, si tita. Alright, sige, park muna tayo.
Nakatakas tayo panandalian sa mainit na sikat ng araw. Sila dito. Dito na po kami titira. Pwede daw, pwede. Nasa farm na tayo. It's durian time. Yes. Let's go. Masakit kasi ang puson eh. Hello po. Hello, Si Kuya. Boy P po. Okay. Nice meeting you po, tita. Welcome dito sa farm. Mga alaga niyo po itong mga to. Gutom na nga eh. Ito na nga. Morning. Morning. Tamang food trip lang kami dito. At ang pag-uusapan namin yung paano nga ba or kailan nga ba tayo magkakaroon ng sarili nating farm? Di ba, bro? Sarap ng ganong usapan, no? Bagay, libre mangarap. Oo naman. Para kasing parang default na yun eh habang nagkakaedad tayo. Dati kasi nung mga bata tayo, farm ano yung mga farm na yan. Yung pala, abot ka pa talaga sa point ng buhay mo na mas gusto mo magkaroon ng parang safe place mo na, yun nga, farm na kung saan eh, doon ka na magpapahinga. After ng retirement mo, doon ka natitira. Ikaw bro, pangarap mo rin magkaroon ng farm, di ba? Siyempre. Campsite. Ganyan din tayo. Yung Alatatap base camp kasi natin, hindi naman farm yun, hindi naman campsite yun. Talagang bahay pahingahan lang yun, na bahay na rin. 6 hectares lang. Pero ano bro, dinuguan pa rin ang tawag dito. Tsaka ba yung dinuguan ng Ilocos bro? Ilocano. Ng Ilocano, tuyo yung dinuguan. Tuyo? Ano siya? Tuyo siya. Oo. Dinuguang tuyo. Tapos, maasim. Kung saan gustong gusto ko. Tapos ito yung kakaiba, yung twist niya. Meron siyang fried na mga laman loob na yun yung kapartner niya. So, kasama yun sa kanin, kamain ko na. Subo mo ng ganyan. So, malutong. Dinig smart, diba? Bro, anong tawag dito bro sa masarap? Saan kaya? Ang sarap? Anong dito? Dinuguan ng Naimas. Naimas? May naimas. 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 Buwan manong. When... Makabalo tayo Ilocano? Awan. Tita, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ngayon safe na ulit tayong umabante. Hindi na masakit ang araw. Pwede na nating baybayin ang mahahabang kalsada papunta ng Sanchez Mira. Doon tayo maghahanap na matutuluyan. At ito na naman tayo. Ang pinakagusto kong part ng araw. Ang maghanap ng lugar na matutuluyan natin. Kung saan tayo magkakamp. Alam naman daw nalilito ako. Alam naman daw niya. Kausap ko kasi dalawa radyo ko. Yun yung daan papuntang Apayao sa Arce. Kasi lalampasan na natin kasi may nag-aantay. Okay, sige bro. Bro, sundan lang natin si Bro Ian. Radio operator. Palubog na ang araw. At ito na ang hudyat ng pagkalma ng lahat. Feeling ko mga first timers yung ganyang klaseng sinag ng araw na palubog, sigurado ako mamaya makakahuli tayo ng sobrang solid na sunset bago tayo makarating sa spot natin. Sa ilang beses na natin naikot ang Pilipinas, maraming sunsets na ang na-experience ko. Pero gusto kong namnamin ninyo ang pagkakataon na to. Dahil sa lahat ng sunsets, ito ang pinakagusto ko. Pinaka the best na sunset na na-experience ko dito sa Luzon. Ano po sabi ko sa inyo kanina? Makakatsamba tayo ng sobrang solid na sunset. O yan. Enjoy!
Solid yung spot natin. Nandito na tayo. Mamaya ko na ipapakita sa inyo ha. Papark lang tayo ng mabuti. Okay, approaching na tayo sa bayan ng Sanchez Mira. At sa next episode, ang van life natin ay hihinto dito sa Claveria. At dito tayo mamamalagi sa loob ng 3 araw at 2 gabi. At magbo-boulevard camping tayo dito. At mga first time experience. Hihila tayo. Tapos kapag may mga isda, kung ano mang isda ang meron dyan na pag-tripan namin, ay bibili natin yun sa kanila. At makika-join din tayo sa Zumba ng mga senior citizens dito. At yun ang mga masasayang dapat yung abangan sa next episode natin habang tayo ay nagka-camping dito sa Claveria. See you next episode! Let's go! Guys, tapos na ako magluto. Ikaw na naman yung nagluto ah. Ako nagbuhat eh. Hindi, luto ko ni Prisha.